Sanchay! Shingha, Anong problema? Ba't ganyan ang mukha mo? Wala ka ba sa mood? hindi, wala. Anong ibig mong sabihin wala? Meron ba nangyari sa'yo? Naiinis lang ako sa katangahan ko. Ang dami kong kapalpakan. Hindi ko naiisip ang ginagawa ko. Akala ko tama ang mga plano ko. Tapos ngayon malalaman ko hindi naman pala lahat. At saka alam mo, sa tingin ko nagsasayang lang ako ng oras. Ang tanga-tanga ko talaga. Noong una kay Legion, pagkatapos kay Xiaoxun. Ngayon naman, Tumigil ka nga, Sanchay. Palagi mong sinasabi, kahit sinong tao, may bait sa sarili. Kaya mabuti ang trato mo sa kanila. Pero hindi maganda ang ugali ng mga taong binanggit mo. Pero pinatawad mo sila. Sanchay, mabait ka talaga. sigurado ka? Siyempre, oo. Talaga namang mabait ka. Diba? Yun ang gusto mo sa akin? Kaya nga hindi ako tumitingin sa iba. Ganyan lang ang gusto kong Sanchay. Naku, nasabi ko sa kanya. Ganun nga. Yun ang dapat kong gawin. Mag-isip muna ako. Hindi pa huli ang lahat. Hoy. Sanchay. Sanchay. Kinakailangan ko magsimula ulit sa umpisa. Mag-isip ka mabuti. Marami-rami na rin ang oras na nasayang. Kailangan kong ibalik sa dati ang sarili ko. Yung nabubuhay ng normal at simple lang. Hindi ka naman nag-iisa sa buhay mo. Lagi ako nandito. Alamin at harapin ang lahat ng mga problema. Shingha, Bakit? maraming salamat dahil palagi ka nandyan sa tabi ko. Ikaw na nga ang best friend ko habang buhay. Makita na lang tayo bukas. Hello? What, Saleh? Bakit ka tumawag? Dahil meron ako nakikitang malungkot na babae. Hindi ko matitiis na makita siyang gano'n. Kaya gusto ko siyang i-treat ngayon. Ano ibig mo sabihing nalulungkot? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Dahil baka hindi sumamang magandang babaeng gusto mong i-treat ngayon. Alam mo, sa panahong ganito, gusto ko lagi ako nasa kalye. Naghahanap ako ng magandang lugar para magkape. At nakita kita. Talaga bang lagi ka nagkakape na mag-isa? Hindi ka ba nalulungkot niyan? Ang mga problemadong tao lang ang nalulungkot. Bakit mo ba naisip na malungkot ako? Ngayon pang maayos ng lahat. Nakapag-date na kami dati. At wala itong pinagkaiba sa date namin noon. Nakakapag-usap kami ng natural. Anong problema? Oo, wala. Mas maganda lang ang pakiramdam ko ngayon. Mas komportable ako. Sa panahon ngayon, gusto kong maligo sa hot spring. Gusto mong maligo sa hot spring? Tapos nagsasaranggola ka tuwing umuulan? Alam mo, Lay, ang weird mo talaga. Shansai, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Oo nga, dito pa tayo nagkita. Kanina pa kayong dalawa? Medyo kanina pa. Sino naman siya? May date kayong dalawa? Hindi. Siya nga pala si Watsilay. Nagkita lang kaming dalawa. Ikaw pala si Watsile. Hello, ako nga pala si Xiaozi, ang fiancé ni Asa. Pwede ba kami mag-join sa inyo? Dito ka. Walang nagde-date na magkahiwalay. Halika nga, dalian mo. Dito ka. May date kayong dalawa? Tama ka. Mukha namang wala na kayong problema. Oo nga. Tingnan mo nga naman tayong apat. Para tayo nagda-double date ngayon, di ba? Mukha nga double date. Tumigil ka nga dyan. Ano ka ba? Ba't ka nagagalit? Pasensya na kayo. Hindi lang siya sanay sa ganito. Okay lang yun. Sanay na kami sa kanya.
Oo, alam ko rin yon. Palagi nga niya sinasabi sa akin na bobore na siya. Kaya sabi ko, ba't di na lang kami pumunta sa hotel? Kaso ayaw niya sumama. Sa hotel? Hindi kaya masyado kayo nagmamadali? Naku, hindi naman. Naghalikan na nga kami. Kaya naisip ko, pwede na rin namin gawin yon. Tigilan mo na nga mga kalokohan mong yan. Ano ba ang iyong problema? Ginagawa na niya ang lahat para sa'yo. Dapat nga magpasalamat ka pa. Ang magalang na lalaki, hindi pinapahiya ang babae. Oo, tama siya. Siya nga pala, alam nyo, meron nga pala kaming bahay sa tuktok ng bundok. Kung wala kang gagawin bukas, pumunta tayo doong 4. Sige, wag na. Kayong dalawa na lang. Baka makaistorbo lang kaming dalawa ni Lay. Hindi ba, Lay? May hot spring ba? Oo, meron kami. Gusto mo pala ng hot spring, ha? Tamang-tama maganda ang hot spring namin ngayon. Talaga? Kung ganun sasama ako. Paano tayong 4, ha? Madam, May bagong balita? meron po, madam. Nagpunta po silang dalawa sa isang bahay sa bundok ni na Miss Xiaoze. Nakita po yun ng mga tauhan ko. Magkasama po silang dalawa. At ang sabi nila, maaring doon na daw po sila magpalipas ng buong magdamag. Smart rin pala si Xiaozi. Isang salita ko lang, kuha na niya. Pero madam, si Master Wachele at si Miss Shansai, kasama rin po sila. Totoo ba yan? Paano yun nangyari? Mukha po yata nakita silang 4 sa may coffee shop. Hindi na po namin alam ang nangyari. Bigla na lang magkasama silang 4. Talagang ang babae niyan. Isang oportunista. Ano naman kayang laro ang gusto niya? Teka lang. Kanina ang sabi mo, kasama niya si Watsile. Tapos pumunta silang 4 doon? Opo, madam. Inisip mo kay Azul, wala na siyang pag-asa. Kaya naman ngayon, binalikan niya ulit si Watsile. Kung gano'n, magaling. Pagkatapos ngayong gabi, si Azul at Xiaozi wala ng problema. Matitigil na rin siya sa panggugulo niya. O hindi ba ang sarap? Sanchay, ano ba iniisip mo? Ba't parang wala ka sa sarili mo? Hindi naman. Meron lang ako iniisip. Xiaozi, ang ganda naman ng lugar na ito. Talaga? Ganon din ang tingin ko sa lugar na ito. Yun nga lang, medyo luma na at maliliit ang mga kwarto. Hindi mo malilimutan kahit minsan lang pumunta. Xiaozi, alam mo sa totoo lang masaya ako para sa inyong dalawa ni Tao Minze. Maraming salamat, Sanchay. Magana ang aking pakiramdam. Mabuti nga yan. Tama ka. Hindi. Bakit hindi ako masaya? Nasaktan ako. Hindi ako nakatulog. Hindi ko man lang naipikit ang mga mata ko. Naka-bathrobe lang si Xiaozi at nakaibabaw siya kay Tao Minze. At ang masaklap sa lahat, nakita ko sila sa ganong sitwasyon. Ayokong makakita ng ganon. Ayokong makasira ng isang relasyon. Ayokong... Ano ba itong nangyayari sa akin? Ha? Anong nangyari? Ba't maaga ka nagising? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi. Talaga? Xiaozi? Kailangan na naming umuwi ni Lay. Baka naman, pwedeng mamaya na lang. Kung gusto niya, ipapahatid ko na lang kayo sa driver. O sige. Siya nga pala nagkita kami ni Tao Minze kanina sa labas. Sabi niya uuwi na rin siya. Si Asa talaga. Siguro nahiya sa nangyari kagabi. Alam mo, buong gabi, magkayakap kami. Nahiya siya pagising niya. Ganun ba? Mauna na kami, salamat. Sige, tawagan mo ako. Bye. Watsile, pag nakakakita ka ng ganun, naiirita ka rin ba? Alam mo ang totoo.
Pareho lang tayo. Nakakahiyang makakita ng ganong sitwasyon. Tama, hindi magandang pakiramdam. Hindi ko maintindihan. Bakit kaya may mga taong gustong-gustong nanonood ng ball? May mga bagay na di dapat seryosohin. At sinaharap ng nakatawa. Pero depende yun sa tao. Kaya ka nagkakaganyan dahil si Asa ang iyong nakita. Hindi totoo yan, Lay. Baliwala sa akin yung nakita ko sila. Total, magkasundo na sila ngayon. At hindi ko na rin sila ngayong problema. Alam mo, sa tingin ko, magaling ka talaga. Nandito na po ako. Ano pong ginagawa ninyo? Pawag niyo sabing umutang na naman kayo. Aba, naku hindi anak. Sanchay, natatakot kaming baka mag-alala ka kaya di namin agad sinabi. Dito sa Taipei, wala na tayong ikabubuhay. Alam ko po. Bagsak na ang ating ekonomiya. Layoff sa trabaho. Bankruptcy. At ako, wala na akong mapasokang pantrabaho. Pero anak, huwag ka mag-alala. Sa labas nitong bayan, may kaibigan ako. Isa siyang mangingisda at meron siyang sariling bangka. Inalungan niya kami ng trabaho ng iyong papa. Kung ganon, lilipat tayo sa tabing dagat. Kaya bang mangisda ni Papa? Aba, wala ka bang bilib sa akin, anak? Tanungin mo ang iyong mama. Hindi ba madalas ako magbasa ng mga libro at magazine tungkol sa pangingisda? Marami na siya nabasa. At sabihin mo sa kanya, madalas kong panoorin. The Fish King, ano pa? At syempre, anak, tungkol lahat yun sa pangingisda. Kaya ko yan, magtiwala ka. Kaya ang desisyon ko, habang buhay, ang alon ng dagat ay sasabayan ko. Iaasa natin ang buhay natin sa dagat. Tama! Maglalayag kami sa karagatan. Masaya kung maglalayag tayo sa dagat. Sasama ka ba? Sasama ka ba? Masaya talaga ang maglakbay kung sama-sama sa dagat. Ang totoo, anak. Nung isang linggo ko pa nabanggit ito sa papa mo. Ang tungkol sa kaibigan ko. Yun yung panahong natanggal siya sa trabaho. Mula kahapon, anak. Hanggang kagabi, pinag-isipan namin yung mabuti ng iyong papa. Kaya wag mo iisipin, inililihim namin sa iyo ang lahat, Sanchay. Ma, hindi ako masaya sa pasyanyong yan. Iniisip ko kasing ang trabahong yon, hindi bagay kay Papa. Tingnan mo yung papa. Matapang. May initiative. Desidido. Kaya walang problema. Sigurado ba kayo dyan, Ma? Oo. Pero bakit parang napipilitan lang siya? Hindi naman, anak. Alam mo ba, yung kaibigan ko siyang bahala sa pagkain namin at bahay. Kaya naman, anak, ang papa mo, kakayod ang mabuti. At yung pera kikitain niya, yun naman ang gagamitin mo sa iyong pag-aaral. Ganon din naman sa upa dito. Yun namang suswelduhin mo sa trabaho, yun na lang ang gagamitin mong pangbaon sa eskwelahan. Anak, ito lang ang naiisip naming paraan. Ano sa palagay mo, hindi ba maganda? Tama, anak. Sanjay, alam naming mahirap para sa ating lahat, pero kailangan mo maintindihan. Pa, Ma, ibig bang sabihin nun, maiiwan ako mag-isa dito? Pero anak, kailangan. Malaki na ang nagastos namin sa pag-aaral mo sa Yingte. Ngayon kung hihinto ka naman sa pag-aaral mo, yung pera pinaghirapan namin ng papa mo, maglalaho na parang bula. Ba't naman kayo ganyan? Hayaan mo, Sanchay. Huwag kang mag-alala. Isang araw, anak, kapag nakaipon na kami ng pera o kaya magkaroon ng magandang trabaho, babalik kami at magsasama-sama tayo ulit. Pero kasi, sa ngayon, Sanchay, kailangan mo matutong mabuhay mag-isa. Sanchay, kinakailangan mo lakasan ang loob mo. Tama, anak. Kailangan ko maging matapang. Honey, mag-impake na tayo. Marami pa tayong kailangan ilagay dito. Sige na, bilisan mo na. Bilisan natin. Pa, Ma, pwede po bang pag-isipan niyo muna mabuti? Maaari bang wag muna kayong umalis? Sanchay, susulatan ka naman namin. O kaya anak, pwede mo naman kaming tawagan. Ma, Anak, pag mag-isa ka na dito sa bahay, huwag mo kalimutan isarado ang pinto at mga bintana. At kapag lalabas ka, magdala ka ng ekstrang damit, ha? Kumain ka ng marami. Huwag ka magtitipid para lang makaipon. Kumain ka palagi ng noodles, anak. Tsaka, anak. mag-isa na lang si Sunshine ngayon? Mama at Papa niya lumipat ng ibang lugar? Ito po bang dalawa?
Oo, tama ka nga. Mag-isa na lang ngayon si Sanchay. Hindi siya makakapagtrabaho ngayon. Kasi ngayon din ang alis ang mga magulang niya. $180. Sana ibang mangisda ang papa niya? Hindi ko nga alam, kaya nga ako nag-aalala. Baka pag nagkataon, magdadrop na siya sa darating na semester. Hindi ko na makikita si Sanchay. Siguradong malulungkot ako. Thank you for coming, sir. Siguradong malungkot din siya. Pag akong iniwan ng aking mga magulang, mamamatay ako. Talaga, Xiaoyu. Kapag umiyak si Sanchay sa harapan ko, yayakapin ko siya. At sasabihin ko, Sanchay, kung nalulungkot ka, heto ang aking balikat. Malay mo, mamaya makasulubong ko siya sa school. Sana nga pumasok siya ngayon. Kaya niyang harapin lahat ng problema. Malakas kasi ang kanyang loob. Alam mo, sinasarili ni Sanchay ang problema niya. Ayaw niyang ipahalata. Hindi siya matapang. Ayaw niya kasing kinakawaan siya ng iba. Ano ngayon ang gagawin natin? Shenghe, ngayong hindi na niya kasama ang kanyang mga magulang, kailangan mo siyang bantayan. Oo naman, ingatan ko ang aking prinsesa Sanchay. Biruin mo, isang araw lang, bigla na lang siyang nag-iisa. Pero kung sa pagmamahal, wala siyang problema. Talaga? Huwag mo nang palalain pa. Xiaoyu, meron ka bang sasabihin? Naku, wala. Sa tingin ko nga, mabait ka talaga. Xiaoyu, ito lang ang masasabi ko. Salamat sa paghanga. Pero sa tingin ko, hindi tayo bagay. Di dahil hindi ikaw ang type ko. Alam mo kasi, ang puso ko ay para lang kay Sanchay. Pasensya ka na ha. Xiaozi? Xiaozi? Buong akala ko maganda na ang katawan ko. Kaya kapag nagubad ako, maakit siya at... yun, alam mo na. Matutukso siya at gagawin niyang inaasahan ko. Kaya naman talaga nagubad ako sa harap niya. Nakakainis nga wala siya naramdaman kahit ano, hindi tumingin. Yun ang pinakamalaking insulto sa babae. Isa pa, pinakiusapan ko si Mama na puntahan si Dao Mingse at i-cancel ang kasal. Pero bakit? Akala ko ba maayos ng relasyon yung dalawa? Kahit magkahiwalay kami ni Ase, sana maging magkaibigan pa rin tayong dalawa. Nagpunta ako dito para sabihin lahat sa'yo. Una ang tungkol sa plano ko sa kasal namin ni Dao Mingse. Nakilala kita at naging kaibigan mo. Masaya ka, Sanchay. Pasensya ka na. Sinisipon ako pag umiiyak. Sinabihan ko pa siya ng hindi magagandang salita kanina. Kung minsan iniisip ko nakakainis ang ugali niya. Pero nasasabi niyang gusto niya. Pagkatapos nagpunta pa siya dito kahit gabi na. Para lang sabihin sa akin ang lahat ng ito. Paano, alis na ako. Xiaozi, kung hindi mo mamasamain, gusto kong maging kaibigan mo. Salamat sa iyo, Sanchay. Simula ngayon, hindi na kita bibigyan ng problema. Xiaozi, Makinig ka sa akin. Kung talagang kaibigan ang turing mo sa akin, huwag mo intindihin ang nararamdaman ko at magpakatotoo ka. oo, gagawin ko yan. Alis na ako. Bye. Nakalimutan kong sabihin. Tinanggihan ako ni Dao Mingse dahil ikaw pa rin ang laman ng puso niya. Ganun nga po. May 4 na lalaki daw pong pumasok doon. Master Dao Mingse. Nakabalik na pala ang aking anak. Sabihin mo sa mga katulong, ipaghanda siya ng Huwag ka na pagkain. mag-abala. Hindi pa naman ako nagugutom. May gusto lang sana ako sabihin sa inyo. Yung ina? Gusto kong i-cancel ang kasal namin ni Xiaozi. Hindi kayo sisira ng kaligayahan ko. Sana nga. Hindi niyo ako naging anak. Sana hindi na lang ako si Dao Mingse!
Bumalik ka rito! Asa! Anong klaseng bahay ito? Oo nga. Parang kasayas ng bathroom sa bahay. Bakit ba kayo nagpunta dito? Hindi zoo ang bahay ko kaya wala kayong makikita. Hindi mahalaga ang laki ng bahay. Ang mahalaga, safe ka. Delikado ko nag-iisa ka. Oo, pero okay lang naman ako dito. Talaga? Papuntayin na lang natin si Azzy. Wag! Ba't ayaw mo? Walang ibang dahilan. Maliit lang itong bahay. So, hanggat hindi mo nakukuha ang lahat ng gusto mo, Pero wala po akong ginagawa. alam kong yan ang isasagot mo sa akin. Mukhang mahusay ang parang itinuro sa'yo ng iyong mga magulang. Na kahit ang isang normal na tao hindi mag-iisip o maghihinala sa maruming paraan mo. Auntie, bumababa ang paggalang ko sa inyong mga sinasabi. Anong paggalang ang sinasabi mo sa akin? Ganyan ba ang sinasabi mong paggalang? Auntie, sa tingin ko si Ase at si Xiaotzi meron lang konting hindi pagkakaintindihan. Meron man o wala. Sa tingin ko, hindi ka nabibilang sa aming lipunan kaya wala kang karapatang magbigay ng opinyon. Nabalitaan ko nga pala na ang mga magulang mo'y lumipat na sa tabing dagat. Nakakaawa ka naman. Bakit naman kasi napakataas ng kanilang pride? Sana tinanggap na nila yung $10 million para walang problema. Hindi naman kaya ang pagdadala mo ng mga lalaking ito sa inyong bahay ay bahagi rin ng iyong maruming balak? Huwag niyong kalimutang may matalas ng ngipin ng tigre. Matandang mangkukulam. Oh, alright! Ang galing mo! Sanchay, pinabilib mo kami Nakita mo ba ang mukha niya? Akala ko nga, sasabog na eh. Sanchay, sabi mo damong ligaw ang tulad mo. Pero ang tapang ng isang damong ligaw, talaga namang hinangaan ko. Bilib kami sa'yo. Hindi ko kasi matanggap ang mga sinabi niya. Kaya hindi ko napigilan ang sarili kong pagsalitan siya na hindi maganda. Kung ganon, break na pala si Xiaotzi at si Azzy. Sabi ko na nga ba sa inyo, hindi magtatagal ang dalawang weird na yun. Pero ang bilis naman yata. Sansay, ano ang gagawin mo? Hindi basta susuko ang mama ni Ase. Tama nga si Laydon. Kailangan natin umisip ng paraan. Hindi mo to pwedeng takbuhan. Hindi ako tatakbo at hindi rin ako magpapatalo sa kanya. Habang tinatapakan niya ako, lalo akong lumalakas. Makikita niya ang tapang na isang damong ligaw. Paano mo nga pala siya lalabanan? Paano nga ba yun? Siya ang female tycoon ng buong hotel industry. Isa pa, siya ang reyna ng Daoming Corporation. Ano naman sa akin? Tao pa rin naman siya. Alam mo, hindi mo siya kilala. Kaya niyang pabagsakin ng sino man anumang oras. Nakakainis na kayo. Kanina lang sumusuporta kayo. Tapos ngayon pinahihinaan yung loob ko. Pero hindi pa rin ako magpapatalo sa kanya. Hindi sa ganon, Sanchay. Gusto naming malaman ang eksaktong plano mo. Naisip kong... Ano ba? Bakit kayo ganyan? Okay, pag-date ka kay Ase, ano sa tingin mo? Ayoko. Huwag na lang. Magandang ideya yun. Makipag-date ka dun sa anak at asarin mo yung nanay. At dun magsisimula ang gera. Yun ang pinakamagandang paraan para labanan ang mama ni Azzy. Alam niyo, hindi ko kayo maintindihan. Tama nga yung Mitsuo. Bakit hindi nila sila mag-anak? Siguradong panalo yun. Kami mag-aanak? Mukha yatang malaking kalokohan yan. Baka itakwil ng Reyna ang bata. O kaya kunin yung bata tapos si Shansai... Teka muna sandali. Sinabi ko ba sa inyo ngayon na seryosohin natin ang usapan? Sinabi mo na. Pwede ba nating i-rewind? Babawiin ko lang ang mga sinabi ko. Aba, hindi na pwede. Pumapalakpak na ang audience mo. Ano ka ba? Sinabi mo na, Sansay. Wala nang dahilan para umurong ka pa. Wala kang dapat na ikatakot. Isa pa, hanggat mahal ka ni Ase, kahit hindi mo paharapin ang reynang yon, hindi ka pa rin makakaiwas sa gera. Ano man ang mangyari. Nandito kami tatlo para tulungan ka. Tama yon. Kailangan ituloy mo. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin. Kung ako lang ang papipiliin, mas gugustuhin kong kasama si Lei. At hindi si Dao Mingzi. Alam ni Lei kung paano alisin ang aking inaalala. Pero napakasama talaga ng ugali ng mama ni Dao Mingzi. Kung lumaki siyang kasama ang ganong klaseng tao, siguradong puno ng problema ang mundo niya. Pero ano nga bang nagtulak sa akin para sumugod sa labanang yon? Siya ba ang pinaglalaban ko ngayon? Alam niyo, kung hindi lang naging matigas ang ulo ni Ase at basta na lang niya tinanggap si Xiaotzi, sa bandang huli, lahat tayo masaya.
Kung ganun pala, yung sinabi natin kanina kay Shansai na makipag-date kay Azu, ay hindi pala isang magandang ideya. Di ba meron tayong kasabihang the future is in your own hands? At alam nating lahat yon. Pero sa akin palagay, hindi bagay sa atin ang kasabihan na yun. Huwag mo nang sabihin yan. Lay, kung sakaling hindi mo give up si Sanchay para kay Azu, ano kaya mangyayari? Magkakapatid tayo, pero di natin alam ang feelings ni Lei. Hindi dahil sa kinakampihan ko si Azu. Kaya lang, ang sinabi mong yun, hindi yun makakabuti sa ating lahat. Uminom tayo sandali. Yung tinitiran ngayon ng hampas lupang yun. Maging ang mga lupang nakapaligid doon, bilhin mong lahat. Opo, madam. Ako na pong bahala. Seryoso ka ba talaga? Nalaman niya hindi na ako magpapakasal at tinaman niya si Mama? Pero bitiwan mo na ako, nasasaktan na ako! Sasabihin sana namin sa'yo kagabi. Kaya lang hindi namin alam kung nasan ka. Oo nga, at alam na ng mama mo kung saan siya nakatira. At ang personality niya. Hindi siya basta manunood lang. Mag-isa na lang si Sanchay ngayon. At delikado siya sa iyong mama. Kinakailangan natin itong pagplanuhan. Kinakailangan natin siyang bantayang mabuti. Hindi na. Huwag na lang. Makinig kayong dalawa. Huwag kayong pupunta ron. Nag-iisang babae. Tapos may dalawang kasamang manyak. Mas Oo. delikado yung kaysa mama ko. Ano ka ba, Ase? You're barking up the wrong tree. Anong bark-bark? Wala akong pakialam kung sinong tinahulan. Basta wala sa inyong pupunta. Teka, Lei, hindi ka rin pwede pumunta. Okay, walang pupunta sa amin. Ikaw na lang ang pumunta and ride like a knight in shining armor. Ano bang ride yan? Tigilan mo na ang kabastusan mo. Anong bastos? Ano bang iniisip mo? Sabi mo kanina, ride like a knight. Ibig sabihin, protektahan mo siya. Pero ang sabi mo sa akin kanina, ride. Ride like a knight, ibig sabihin, protektahan mo siya. Ito talagang weird na ito. Ano ba yung pinagsasabi nyo? Pwede ba kaming tumigil na dalawa kayo? pang Kayo mali. ba itong mga weird? Seryoso, sinasabi namin sa'yo kanina. Para kasi kayo may balak kay Sanchay. Huh? Baka naman ikaw may bahala. Ganun. Halika dito. Ay! Ay! Tama na! Galing kina Mama. Dear Shanchay, kumusta na ngayon ang mahal kong anak? Talagang miss na miss ka na ni Mama. Alam mo, pinipilit kong masanay sa ganitong klaseng buhay sa tabi ng dagat. Pero anak, pasensya ka na muna ha. Sa ngayon kasi hindi pa kami makapagpadala sa'yo ng pera. Kaya pansamantala, yung perang kinikita mo sa iyong trabaho, kung maaari, tipirin mo muna. Ang iyong papa naman sa ngayon, talagang sinasanay na rin naman niya ang kanyang sarili sa pangingisda. Sa tuwing mangingisda, palagi siyang nahihilo at nagsusuka. Ang gagawin na lang niya, uuwi na lang siya at magpapahinga. Kaya nga mas madalas wala talaga kaming kita. Pero magkaganon man, ginagawa pa rin ng papa mo ang lahat. Nakakabait ang upa, kaya siguro pinalis mo siya. Ano magsalita ka? Mga kapitbahay! Halika dito! Tulungan niyo ako! Huwag kang Mga tulungan! kapitbahay! Saan pupunta? Tulungan niyo ako! Your call will be transferred to a voicemail box. Please leave your message after beep. Hi, this is Sanchay. Please leave your message. Sanchay, si Daming ito. Nasaan ka? Tawagan mo ako. Asap. Hi, this is Sanchay. Please leave your message. Sanchay, nauubos ang pasensya ko. Tawagan mo ako.
Malalim na ang gabi. Kung tatawagan ko si Xing o kaya si Xiaoyo, parang nakakahiya naman yata yun. Pero wala na rin akong pera. Mukha yatang dito na ako sakali matutulog. Tawagan ko na lang kaya. Lobat. You have 10 messages. Sanchay, nasaan ka ba? Tawagan mo ako. To repeat, press 1. To listen for the next message, press 2. Sanchay, si Daming Sito. Ano ka ba? Nasa ka ba ngayon? Tawagan mo ako. Konti na lang ang pasensya ko. Tawagan mo na ako ngayon. Nag-aalala na ako sa iyo, Sanchay. Tawagan mo na ako. Sanchay, nasa ka na ba talaga? Kahit na anong oras, pag narinig mo to, tawagan mo ako. Daming sa... Nag-aalala na ako sa'yo. Sanchay. Sorry. Ngayon ko lang narinig ang mga message mo. Natagpuan din kita. Paano mo nalamang nandito ako? Sa lugar na ito, dito kita nasaktan. Hanggang ngayon pinagsisisihan ko yan. Magkasundo naman kayong dalawa, di ba? At gusto rin siya ng iyong mama. Tingin ko mas bagay kayong dalawa. Hindi mo nalang siya seryosohin. Tumi! Huwag ka na magsalita! Alam mo, nasasakal na ako sa mga ginagawa mo. Malinaw naman sa'yo, hindi tayo pwedeng dalawa. Marami siyang magagandang katangian, kaya siya na lang yung pakasalan. Palagi ka nalang nagdadahilan. Para makalayo ka sa akin. Alam mo, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Huwag niya akong iiwan eh. Magkasama nating haharapin ang problema. Ibigay mo sa akin ang iyong tiwala. Hindi ka mabibigo. Daming sir. Teka, Daming sir, ba't mo ako dinala dito? Hindi ako pwede dito. Haharapin natin yung si Mama. Hindi ba tagawa mo na siyang hamunin? Magkasama tayong dalawa. Ano man ang mangyari. Nasaan si Mama? Sir Daming, sir, wala po si Madam. Umalis po siya ngayon papuntang London. Marami daw po siyang business meeting, kaya matatagalan po bago siya makabalik. Mabuti naman. Pwede ka na dito. Teka muna sandali, hindi ka ba nabibigla? Pakidala na to si Teka Gerson. muna sandali lang, pag-isipan ko muna ang lahat. Marami ako sinasabi sa iyong mama kahapon, tapos ngayon nandito ako. Masyado ko marami sinasabi. Dali mo na nga yan. Sige na. Tumigil ka na dyan. Ano Sige ba? na. Mahimik kayo. Mahiya naman kayo sa inyong ginagawa. Tila yata ang bahay na ito'y nawawalan ng disiplina. Buhay pa pala matandang to. Auntie Jane. Sino siya? Auntie Jade, bakit kayo bumalik? Kung ano man ang dahilan, kaibigan ko siya. Dito na siya titira. Kung ganon, ikaw pala si Sanchay. Siya nga pala yung master. Nagpunta ang iyong mama sa London. Bago siya umalis, pinakiusapan niya akong bumalik dito at ayusin ang lahat. Ang sabi ni Madam sa akin habang wala siya dito, kailangang merong isang mag-aasikasong tao. Kaya naman kinailangan kong bumalik. Ang babaeng to, matanda na, pero may otoridad kung magsalita. Para siyang may kapangyarihan. Kung ipipilit niyang master ang pananatili ni Sanchay dito sa bahay, susundin ko ang kanyang kagustuhan. Miss Sanchay, magsisilbi kang katulong sa pamilya Taoming. Katulong? Si Sanchay gagawin mo katulong? Auntie Jade, resulta ba na pagiging ulyanin? Yang talaga, sigurado ka ba? Magagawa mo lahat ng aking sinabi? Oo, tama kayo. Sa pagtigil ko sa bahay na ito, pwede niyo akong bigyan ng trabaho.
Tumigil na nga kayong dalawa. Hindi ako papayag gawin mo yan. Auntie Jade, tigilan nyo na yan. Tao Ming, sir! Sa tingin ko tama ang mga sinabi niya. Alam mong wala akong pera at matutuluyan sa ngayon. Isa pa, meron rin akong gustong patunayan. Alam ko namang babalik ang yung mama anumang oras. Ano na lang ang sasabihin ko sa kanya? Alangan naman sabihin kong pinalis ako sa inuupahan ko at pumunta ako dito at nakiusap sa'yo. Dapat may dahilan ako. Kung sasabihin ko nagsilbi akong katulong, kahit paano taas na upa rin ako. Ano bang pumasok sa utak mo? Gusto mo bang itrato kitang taga-silbi? Pero kasi... Wala nang pero-pero. Hindi nyo ako makukumbinse. O sige, mag-iisip ako ng ibang paraan. Gusto mo ba talaga magsilbi dito? O sige, bahala ka na nga. Kung ganon, Shansai, hayaan mong ako ang magsanay sa'yo sa gawaing bahay. Napakalaki ng bahay na ito at napakarami ring dapat gawin. Kaya sa palagay ko, hindi ka maiinip. At huwag mong isiping dahil sa kaibigan kaniyang master ay magiging mabait ako sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo. Ilakas mo, hindi kita marinig. Opo! Magaling. Mabuti kung ganon. Sumunod ka sa akin. Magpalit ka ng damit mo. Pasok. Matagal ding hindi kita nakita, young master. Binata ka na. Auntie Jade, ano bang pinaplano nyo? Alam nyo, si Sanchay ay aking bisita. Tapos ginawa niya katulong dito. Binata ka na nga, young master. Hindi ka na ngayon nakikinig kay Auntie Jade. Natatandaan mo ba nung grade 3 ka pa lang? Si young master umiihi pa rin sa kama. Pero ngayong malaki ka na, kinakausap mo na ako ng pabalang. Auntie Jade, di ba kaya kayo nagretiro dahil na nakita ang likod nyo? Ba't bumalik ka? Isa pang matanda na rin kayo. Hindi kayo dapat nagtatrabaho. Ano? Lagi kong sinasabi, hanggat kailangan ng serbisyo ko ng pamilya Tao Ming, si Auntie Jade mo hindi magre-retire. Ang iyong mama ang nakiusap sa akin bumalik. Dahil sa'yo kaya niya ako pinabalik. At sa babaeng yan. Si Mama? Bumalik ka lang dito para tulungan siya? Ano bang iyong sinasabi? Iniisip mo bang isa akong manikang disusing kinokontrol ng mama mo? Na wala akong kakayahang magdesisyon para sa akin sarili? Kahit na ang nagpabalik sa akin ay yung mama. Tandaan mo, pagdating sa pamamahala ng bahay, walang ibang masusunod dito kundi desisyon ko. Pag meron kang ginawang pagkakamali, tandaan mo hindi ko palalampasin yon. Ulyanin ka na nga. Hindi mo na alam ang mali sa tama. Maaaring ang ulyanin na ako. Pero sa nakita kong pag-uusap ninyo ng babaeng yun kanina, mukha yatang siya ang espesyal na babae para sa'yo. Siguro nga ako'y matandaan at ulyanin. Hindi ko alam. Nagkamali ako. Sige na. Sandali lang. Ano yon, young master? Ano bang binabalak nyo? Maaring matanda na ako at ulyanin. Pero ang puso ko naman ay hindi bakal. O sige, naisip ko lang na pwede ko siyang gawing personal maid ni young master. Kailangang alas 5 gising ka na at bago dumating ang alas 6, ang entrance hall at buong sahig nito kailangang malinis na. Alas 7 nakahanda na ang agahan. At ikaw naman, pagkatapos sa eskwela wala kang ibang pupuntahan, hindi pwede ang lakwatsa. Bumalik ka dito at ituloy ang trabaho, naiintindihan mo ba? Bilang katulong sa bahay, bawal ang lihim dito. Ganyan ang tamang pagsisilbi sa mga amo. At nakapagdesisyon na akong gawin kang personal maid ni young master. Ako ang batas sa pamamahay na ito. Makinig ka simula bukas. Ikaw na ang magiging tagagising niya tuwing umaga at ikaw ang mag-aasikaso hanggang sa matulog siya sa gabi. Ngayon, gisingin mo na si young master. Bilisan mo na dahil baka mahuli siya sa eskwelahan. Isang kalokohan. Siya daw ang batas sa bahay na ito. Napabaliw ba siya? Hindi ako makapaniwala. Naging personal maid ako ni Tao Ming, sir. At kailangan ko siyang gisingin palagi.
Ang trabaho'y trabaho. Parang pangkaraniwang araw lang. Tawing, sir. Sir, tawing, sir. Oras na ng pagising. Sir, tawing, sir. Gumising ka na. Gumising ka na. Baka malate ka. Ano ba to? Wala man ng reaction. Kung matulog, parang patay. Ito ang unang pagkakataon na matitigan ko siya ng malapitan. Matangos din pala ang ilong niya at mahaba ang mga pilikmata. Ano ba, Rico? Bitiwan mo ako! Bastos ka talaga! Bastos ka! Bastos! Aray, ano ba? Bakit mo ba ako inahampas ng unan? Inaano ba kita? Bakit hindi kita hahampasin? Nagtutulog-tulugan ka! Mali ka na akala. Panaginip lang pala. Siguro bastos yung panaginip mo, no? Ang aga-aga kung ano nang iniisip mo. Pwede bang pigilan ang panaginip? Bakit ka namumula? Hindi, no? Tumayo ka na nga dyan. Malilate ka na. Talaga? Okay yan pare ah. Personal maid mo na ngayon si Sansay. Ibig sabihin 24-hour personal services? Pinabilib mo talaga kami sa'yo ngayon, ha? Siguradong malaking insulto yan sa Reyna. Teka, ibig sabihin sabay kayo papasok sa school at sabay din kayong uuwi? Tapos sabay din kayo matutulog sa gabi? Wala na kayong pakialam dyan. Okay lang yun pare. Tumawag nga pala si ate kahapon. Suportahan daw natin si Sanchay. Ayaw daw niyang makakita ng may minamanipilit na tao. Tulad nung nangyari sa kanya. Pero kung titingnan mo naman, mukhang maayos ang lahat. Teka, kung personal maid mo na ngayon si Sanchay, dapat pala samantalahin mo na. Katulad ng sinabi namin sa'yo noon. You know. Alam mo na, yun bang... Alam mo na. Alin ba? Alam mo na. Ano bang alam ko na? Ano ba? Bakit hindi mo makuha? Wala, laos yang si Azi. Napipipi kay Sanchay. Laos talaga. Bakit ba wala kayong mapag-usapan kundi ako? Wala ka kasing ginagawa. Tama. Titigil kami kung tatawagan mo siya at sasabihin mong pupunta ka sa kwarto niya mamaya. Nababaliw ka ba? Ay. Gagawin ko na nga. Akala nyo natatakot ako. Ako na magdadial. Hello? Sanchay, hintayin mo ako sa kwarto mo mamaya alas 12 ng gabi. Ayos! Tambagal mo kumilos? Gabi na kasi kaya naisip... Tumigil ka na. Meron tayong gagawin ngayong gabi. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Hindi pwede. Halika na, Hindi bilis. natin pwedeng gawin yun. Niyaya mo ba ako para lang tingnan ng mga bituin? Nakakapagtaka. Hindi ko makita. Nasa east naman. Alam mo, sira ka talaga, Sanchay. Kung ano-anong iniisip mo. Bakit ka ba tumatawa? Parang si Rajan. Talaga? Tumigil ka na nga. Parang nakakaloko. Sorry po. Ano bang hinahanap mo? Pwede mo pasilip? Teka muna sandali. Hindi pa nga nasa setup. Pasilip lang sandali. Huwag mong galawin. Magalaw mo lang ng konti. Mahirap ibalik sa dati yan. Pasilip naman. Ang kulit naman. Ayusin ko muna. Huwag ka magulo. Ano ba talaga sinisilip mo dyan? Patingin nga. Tawing, sir, matagal pa ba yan? Ano ba talaga hinahanap mo? Inaantok na ako.
Kailangan ko pang gumising na alas 5 bukas. Ano ba talagang Nakita ko na, halika, tignan mo. Meron kasi major shower ngayong gabi. meteor shower? Halika, bilisan mo. Wala naman ako nakikita. Basta maghintay ka lang. Pag binigyan ka ng regalo ng mahal mo, huwag mo hanapan ng dahilan. Sanjay, tanggapin mo ang pag-ibig ko sa'yo. Kung mahal kita, pero wala sa kalahati ng iyong pagmamahal, mamahalin mo pa rin ba ako, Asa? Wala man lang ba sa kalahati? Sanjay, Pasensya ka na. Naisip ko lang na dapat mong malaman ang tunay kong nararamdaman. Dahil hindi ako sigurado sa aking sarili. Kung kaya kong tapatan ng iyong pagmamahal. o sige. Kung di sapat ang pagmamahal mo, susubukan kong punuan ako kulang. Tanghali na, bakit hanggang ngayon wala pa siya? Kailangan kong gisingin na babaeng yan. Good morning, Auntie Jade. Nalinis ko na po ang entrance hall at mga bintana. Gigisingin ko na po si Sir Daming, sir. Bakit mukhang masaya yata siya ngayong umaga?